Napag-usapan natin ang patungkol sa mga users ng mga cloning techniques na mas master pa pagdating dito compared kina Rimuru. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Talagang master daw itong si Zoe. To the point na kasama nga ito sa may category nitong si Velgrind. Kasi napakahirap daw talaga na ma-divide ang consciousness. Kung kasing masterful daw nitong si Zoe, itong sila Rimuru at Veldora sa paggamit nitong technique na ito, kakayanin rin daw nitong sila Rimuru na makapag-produce ng separate body. Pero hindi nga nila kayang gawin yon. However, hindi naman daw kasi nila kailangan ng parallel existence. Kasi itong sila Rimuru at Veldora daw, basically ay separate body ng isa't isa. Kasi kapag may namatay nga na isa sa kanila, pwede pa rin sila makapag-resurrect as long as buhay ang isa sa kanila. Kaya wag lang silang sabay na mamamatay. By the way, kung namaster daw pala nitong si Vega itong powers niya, kakayanin niya na rin na makapag-create ng another body na halos similar daw sa may parallel existence nitong si Velgrind. Mabuti na lang daw at walang alam itong si Vega patungkol nga dito. Ngayon, balik nga tayo sa may iniisip nitong si Testarossa. Hindi niya daw alam kung kaya rin itong si Twilight na gumamit ng parallel existence. Pero hindi na daw yung nagmamatter. Para malaman niya daw yon, kailangan niya daw itong patayin thoroughly. Then narinig nitong si Sokka ang sinabi nitong si Rin kanina na mas tenacious pa daw itong si Twilight compared sa isang cockroach. Kaya napasabi itong si Sokka dito. Natakot daw ba itong si Lady Testarossa sa mga insekto? Nagulat naman dito itong si Moss. Then nagsalita pa itong si Sokka. Na-curious lang daw kasi siya kung weakness daw ba nitong si Lady Testarossa ang mga insects. Dito, parang kinoconsider nitong si Sokka itong si Testarossa na parang isang normal na babae lamang. Kaya nag-widen ang mga mata nitong si Moss dito. Horrified itong si Moss sa may sinabi nitong si Sokka. Hindi daw alam ni Moss kung takot ba itong si Testarossa sa mga insekto at hindi niya daw gustong malaman ito. Pero ngayon daw, parang hinahanapan ni Sokka ng weakness ang mga primordials sa pamamagitan nga ng pagtatanong ng ganong klase ng question. Specifically, itong si Testarossa. Para kay Moss, nakakatakot daw itong sinabi dito nitong si Sokka kasi para sa kanila, consider daw ito as taboo. Napakinggan naman itong sila Misery at Rain ang conversation nitong dalawa. Kaya napasabi itong si Misery na hindi daw ata takot yung batang Dragonite kay Testarossa. Nag-reply naman itong si Rain dito na bakit nga daw kaya tinatanong nun kung takot ba itong si Testarossa sa mga insects. Balak daw ba nito maghagis dito ng mga insekto? Napasabi na lang itong si Rain na napaka-terrifying daw nung idea na yun if ever. Nakaramdam daw siya ng goosebumps. Dito, itong sila Rain at Misery ang napaamin. Natakot nga sila sa mga insekto. Hindi naman talaga sa takot, more like nandidire. Dito, unexpectedly ay nai-reveal ang weakness nitong dalawang to. Kaya nagsalita itong si Moss kay Sokka na pwede daw ba wag na nilang pag-usapan yung topic na yon patungkol kay Testarossa sama. Kasi baka daw madami siya sa may parusa. Kasi sa tingin nitong si Moss, kapag hindi tumigil itong si Sokka at napikon dito itong si Testarossa, pati siya ay madadamay nga. Basically, guilty by association. Pero sabi kasi nitong si Sokka, importante daw kasi para sa kanya bilang isang spy na mag-gather ng mga information. Kailangan niya daw itong i-report kay Zoe sama. In case daw na may hindi verified na information, kailangan niya daw na ma-confirm muna ito. Pero nagtanong itong si Moss na ano naman daw ang importance kung takot nga itong si Testarossa sama sa mga insekto. Kaya sabi nitong si Sokka, actually, napaka-importante daw nitong topic kasi maging si Rimuru sama daw, kilala na takot sa mga apis. Kaya thorough daw itong si Rimuru sama pagdating sa mga pest control. One time daw, nagkaroon ng isang event sa may courthouse kung saan merong lumabas na isang apis dito at nag-cause daw ito ng malaking issue. Nag-step in daw dito itong si Carrera sama. Sinubukan daw nitong si Carrera na i-eliminate yung apis gamit ang nuclear magic niya sa loob ng isang building. Kaya desperately daw itong pinigilan ng mga staff na naan dito. Pero hindi daw pinagalitan nitong si Rimuru sama itong si Carrera
Karera-sama dahil maging si Rimuru-sama daw naiintindihan yung naging pakaramdam niya. Kaya since that day daw nag-form na sila ng subjugation team na naka-assign para sa mga insekto. Kailangan daw siguraduhin itong mga ito na walang mga insekto na palipad-lipad dito. Pero iba-iba daw kasi dito ang reaksyon ng mga executives. For example daw, itong si Ultima-san hindi takot sa kanila. Actually, sinabi pa nga daw nito na cute daw yung mga gagamba at wala daw siyang issue sa mga cockroaches at mga caterpillars. Nagulat naman itong si Moss sa may information na ito. Pero still, sabi niya ay okay daw. Pero hindi pa rin daw ito ang tamang time para mag-discuss ng ganong klase ng info. Tsaka kilala naman daw nila itong si Karera-sama. Hindi lang daw ito nagwala dahil lang sa may ipis. Kasi palagi naman daw talaga ito nagwawala sa kahit na anong mga bagay. Sinabi yun itong si Moss patungkol kay Karera. Pero surprisingly, hindi siya nagsalita patungkol kay Ultima. Kasi nakaramdam itong si Moss ng sense of danger. Ayaw niyang mapunta sa may bad side nitong Purple Primordial. Para sa mga demons, gods, itong mga primordials na ito. Kaya hindi sila gagawa ng ikakagalit nitong mga primordials na ito sa kanila. Dito, nagsalita na rin itong si Rain at Misery. Sabi nitong si Rain, parang hindi daw marunong magbasa ng atmosphere itong si Moss-kun. Sabi naman ni Misery, oo nga daw. Kasi masama daw ang sinabi nitong si Moss patungkol kay Karera. Kasi dahil daw doon, masama na ang magiging tingin nitong mga tao dito na para bang isa itong delikado na demon na nagwawala sa kahit na kanino. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.